Lahat. Muli ay magandang araw po sa inyong lahat. Mainit na uli. Nakakamiss din yung umuulan-ulan, no? Kasi malamig-lamig ang panahon. Gustong-gusto ko kasi pawisin kasi ako eh. Ayan, pinagpapawisan na uli. Amen. So, ang topic po natin today is yung patungkol po sa goodness, yung kabutihan ng ating Panginoon. Ayan, so tatanungin ko po kayo ngayon, gusto niyo po bang maranasan ang kabutihan ng Panginoon? Yes, siyempre naman gusto nating maranasan yan, yung ating kabutihan ng ating Panginoon. Men, so bago mo na lahat, may tanong muna ako. Ano po ba yung nakikita nyo rito sa glass? Half empty or half full? Ayan, so kung may ano man yung nakikita nyo ngayon, depende po yan kung ano po yung ano nyo sa buhay, perspective nyo sa buhay. Di ba? Ano yung pananaw nyo. Kasi, madalas natin tingnan ang buhay, negatibong pananaw. Di ba? Yung, kumbaga, lagi natin nakikita yung negative, pero hindi natin nakikita yung kabutihan ng Diyos. Yung pagising pa lang natin sa umaga is blessing na po yun sa atin. Answer prayer po yun sa ibang tao. At sa atin po, pagpasalamat natin na panibagong buhay na naman, panibagong biyaya. And then ito naman yung glass full, positibong pananaw. Yan, kung kahit na ano pa nangyayari sa buhay natin, mabuti man yan o masama, ay patuloy po tayong nagpapasalamat sa Panginoon, patuloy po tayong nagpupuri sa Kanya. Amen po ba? Amen. Praise God. Salamat sa pagtagot. Nakakatuwa yung bata. Amen. So, ang goodness ng ating Panginoon means siya po yung ultimate standard. Ano ba yung ultimate standard? Ito yung pinakamataas na pamantayan. Ang ating Panginoon, ano yung what is right, what is beautiful, ano yung karapat-dapat na papurihan, siya po yung pinaka-ultimate. So everything na ginagawa ng Lord sa buhay po natin ay maganda. Mabuti po yan. Kahit na minsan hindi po natin naiintindihan bakit nangyayari sa atin yung mga bagay-bagay na yan. His goodness ay hindi, ang Tagalog po ng goodness, yung kabutihan ng ating Panginoon. Hindi lamang po niya yung katangian, kundi ito yung kabuuan ng ating Panginoon. Mabuti po talaga ang Lord. Kaya nga di ba lagi natin sinasabi, God is good and all the time, God is good. So yun po yung ibig sabihin. Di ba tingnan nyo yung sikat ng araw? Pinasisikat niya yan sa lahat ng tao, kay mabuti, kay masama, di ba? Walang pinipili kasi mabuti ang Diyos. Pero alam niyo po ba, mas mabuti po ang Lord sa buhay natin nung time na nakilala po natin siya. Nung tinanggap natin si Lord Jesus sa buhay natin at naramdaman, naranasan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. So, ayan. Nararanasan niyo po ba yung kabutihan ng ating Panginoon? Amen. Ayan. So, ang ating pag-aaralan tong araw na to, ay itong verse na to, talagang favorite, isa sa mga paborito ko, at ito po ay laging sinasabi rin ng isa sa mga naging mentor namin, na kapag every time na mayroong nagte-testimony na magaganda, di ba, lagi natin sinasabi na, ay, buti pa siya, ganyan, di ba? Ganyan lagi natin sinasabi. Pero alam niyo po ba, sabi niya sa amin, dapat daw, ang sasabihin natin, ako na ang susunod. Ayan, pag may mga blessing, ako na, Lord, gusto kong maranasan yan. Lord, gusto kong iparanas mo sa akin, yang magandang yan, di ba? So, ganun po yung dapat na ating sinasabi. Ngayon, ang ating verse ay, teka, hindi ko na sasabihin to. Ayan, bago mo ng lahat, di ba lahat po tayo gusto natin ng mga masasarap na pagkain? Yan, gusto natin yan. Sarap kasi kumain eh. Tapos pag may mga bagong restaurant, gusto nating itry, gusto nating tikman. Naalala ko tuloy yung benan kong babae, sabi niya kay Wendell, ano daw, pag may mga bagong restaurant o kaya may gusto kang tikman na pagkain, tikman mo yan kahit mahal pa yan. At least hindi ka ignorante. Kumbaga hindi ka, natikman mo siya once in a while, di ba?
Naalala ko rin si nanay, sabi ko sa kanya dati, gusto mo tikman yung asparagus. Eh di ba ang asparagus, napakamahal po nun. Isang bugkos parang 200 plus na po yun. Eh kung mahal-mahal kasi nun, sabi ni nanay sa akin, hindi, okay lang yan, tikman mo yan every month o every other month, at least natikman mo siya. Diba? So ganun po. Pag meron po tayong gustong kainin, kainin po natin yan kahit mahal po yan. Kahit minsan lang, at least natikman mo siya. Amen? So lahat po tayo gusto natin, sabihin natin masarap doon. Pero hindi po natin mararanasan yung sarap niyan kung hindi po natin titikman. Tama? So kailangan po natin tikman. Kailangan po natin ma-experience kung gaano siya kasarap. Ganon din po sa kabutihan o yung goodness ng Lord, na kailangan natin maranasan na fully yung goodness ng Panginoon sa buhay natin. So, ang ating teksto sa araw na to, makikita po sa Psalms 34 verse 8. Pero bago muna ito yung ating pamagas, taste and see that the Lord is good. Kinuha ko yung pamagat niya doon mismo sa verse na yan. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge. So, makita natin, no? Tingnan mo at lasapin. Meron ako rito yan. Sabi sa Tagalog, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. So, tingnan natin, yung talata nito, hayaan mong ma-experience o hayaan nating ma-experience ang kabutihan ng Diyos. So yung Diyos po natin, sabi ko nga kanina, mabuti po siya at hindi lang parte yan ng kabuti niya, kundi ito yung kabubuan niya. Mabuti po ang Panginoon altogether, katulad ng kinanta natin, di ba kanina? Altogether is worthy, altogether wonderful. Amen. So yun po yun. Sabi nga rito, tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh, and then mapalad ang mga taong nananalig sa Kanya. Amen. So, may 3 points lang po tayong i-discuss ngayon. Number 1, sinulat ko rito, God is eager to share His goodness to us. Ibig sabihin, ang Lord eager. Ano ba yung eager? Yung talagang gustong-gusto ng Lord na iparana sa atin ang Kanyang kabutihan. Gustong-gusto ng Lord yan. Number 2, humans are eager, tayo namang mga tao, eager po tayo na i-reject ang God's rule. Tama? Lalo na dati, di ba, yung parang hindi pa natin nakilala si Lord. Ayaw natin yung rules and regulation. Ayaw natin yung 10 commandments. Hindi pa natin kilala si Lord. Then number 3, God's goodness and God's rule are inseparable. So hindi siya pwedeng paghiwalayin yung kabutihan ng Diyos tsaka yung rules and regulation ng ating Panginoon. Hindi pwede paghiwalay yun. Kailangan magkasama po siya. Amen? So, ayan pala, sinulat ko rin pala rito. So, yan 3 points na yan. So, dito tayo sa number 1. God is eager to share His goodness to us. Alam niyo po ba kung ano yung gusto ng Lord sa buhay natin? Diba? Pag tinanong natin siya, Lord, ano ba yung gusto mong mangyari sa buhay ko? Tapos sasabihin ng Lord sa atin, anak, gusto ko, alam mo gusto kong maranasan mo ang goodness ko sa buhay mo. Gusto kong ma-experience mo ang kasaganahan ko sa buhay mo. Diba? Sa John 10:10, sabi doon, ang Panginoong Jesus ay nagpunta dito sa mundong ito para bigyan tayo ng wonderful, abundant life. Kaya lang, yung kalaban ay nanggulo. Inaagaw niya ngayon. Nga di ba parang lagi natin sinad, Lord, bakit gano'n? Sabi mo, mahal mo ko. Sabi mo, yung plano mo sa akin ganito. Pero bakit ganito? Dumaranas ako ng mga pagsubok. Dumaranas ako ng mga hindi magandang nangyayari sa buhay ko. Di ba? Yun yung mga question natin. So kasi po ang Lord, ang kanyang eager is to share yung goodness sa buhay po natin. Gusto niya po yan maranasan po natin. Yun yung plano ng Lord sa atin eh. Walang walang question po yan. Sabi sa Psalms 84 verse 11, For the Lord God is a sun and shield. Dito na lang pala. No good things does He withhold from those whose walk is blameless. Sa Tagalog,
walang mabuting bagay na ipagkakait ng Panginoon. Hindi po madamot si Lord. Wala po siya ipagkakait sa atin. Ibibigay niya yung mga bagay na nais natin, yung kailangan natin. Yung malaking bagay binigay ng Lord sa atin. Ano ba yung pruweba? Ano ba yung malaking bagay? Ang Panginoong Yesus, di ba? Inalay niya para sa ating lahat upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano pa kaya yung mga bagay na hinihingi natin na maliit lamang yun? Kung may mga prayers man tayo na hindi pa niya sinasagot, maaaring hindi pa ready yung heart natin. May plano po siya. 3 lang naman kasi yung answer ng Lord sa mga prayers natin. Una, oo. Then, pangalawa, hindi pa panahon ngayon. Then, pangatlo, hindi. Kasi hindi makakabuti sa iyo eh. May magandang plano ako para sa iyo. Sabi nga sa Awit 84:11, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng ating Panginoon. Kasi nga, di ba yung number 1, balik tayo sa number 1, God is eager to share His goodness to us. Gusto ng Lord maranasan natin. Ngayon, sa Romans 8:32, siya na hindi pinagkait, yan ang kanyang sariling anak, kundi ipinigay niya dahil sa ating lahat. Kaya bakit naman hindi niya ibibigay sa atin sa atin ng walang bayad ang lahat ng bagay? Amen? So, eto pa, God is able to bless you abundantly. 2 Corinthians 9:8 sa Tagalog. At kaya ng Diyos na pasaganahin. Ang ganda ng plano ng Lord sa atin, no? Pasaganahin ang lahat ng biyaya. And then, palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Amen. So gusto ng Lord yung goodness niya, yung kabutihan niya, yung kasaganahan niya, ay maranasan po natin. Na kailangan pong maghari po siya sa ating mga buhay. Gusto niya po na ma-appreciate po natin ang Lord. Amen? Kaya nga, di ba, at di ba napapansin nyo kapag may mga kapatiran po tayo nag-share ng kanilang blessing, natutuwa sila. Kasi naranasan nila yung kabutihan ng Diyos eh. Tapos, tayo naman, pag sinishare natin sa kanila sa mga tao, yung blessing natin, di ba natutuwa rin sila? Oh, thank you Lord, ganyan-ganyan. Like yung last, si Ate Flor, nag-share siya ng blessing, nag-ano siya ng cake, to. Imagine mo yun, small things, pero parang nakakaano sa puso natin, di ba? So, yung natutuwa tayo, naranasan niya kasi yung kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, sa kanyang buhay, kaya binabahagi niya ngayon. So, naalala ko rin dati, nung nag-pray ako kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto kong magtrabaho sa school. Kasi parang nagagandahan ako sa trabaho. Pag nagtatrabaho sa school kasi may maraming holidays, marami rin mga benefits, mga ganun pa. Tapos, nung nagtrabaho na nga ako sa school, natanggap ako, praise God, answer prayer po yun. Yung first salary ko, tuwang-tuwa ako, alam mo ang ginawa ko? In-invite namin, kung di pa ako nagkakamali, in-invite po namin yung pastor namin, si Pastor Francis, tsaka si Sister Irene, tsaka yung mga ibang kapatiran namin na close po sa amin. Kumain po kami sa Baha First, no? Naalala mo pa yung Pastor Wendell? Ayun. Punta kami sa Dubai Mall. Ayan, kain kami doon. Nilibre ko po silang lahat. Alam mo, sabi nung kaibigan, yung kakapatira namin isa, si sister pa lang ako na, Sister Leonor, yung nakakatuwa naman, siguro, may blessing ka. Kasi ganun laging bungad natin, di ba? May blessing ka, no? Kaya ka nag-treat. So, ganun din po tayo. Kasi naranasan mo yung goodness, yung kabutihan ng Lord. Kung kaya ikaw, ipararanas mo rin sa mga kapatira mo na close sa'yo. Amen? Yeah. So, when you see something as true and beautiful and valuable, syempre, nanamnamin mo yan, ite-treasure mo yan, ite-cherish mo yan. Di ba, madalas sinasabi natin, siguro masarap yung hangin doon sa bundok kasi mataas. So, mararanasan mo yon kapag nagpunta ka, kapag na-experience mo. Hindi lang yung sa salita lang. Kailangan mong maranasan yan. Amen? O kaya yung strawberry, mukhang masarap yan kasi red. Paano mo malalaman kung talagang masarap yan? Titikman mo. Amen? Ayan. So, number 2 na po tayo. Pakinggan po natin itong mabuti. Kasi wala po yata sa sa PowerPoint. Number 2,
Humans are eager. Ito na, tayo na to, mga humans. Ano tayo? Eager to reject God's rule. Tayong mga tao, eager naman tayo na i-reject ang God's rule. Ang Lord, eager siya na iparanas ang kabutihan, ang goodness niya sa buhay natin. Samantala, ang mga tao nga, ayaw nila ng rules, ayaw nila na pagharian sila ng Diyos, ayaw nila yung authority ng Lord sa buhay nila. Ayaw nila. Now, ano ba ang ibig sabihin nito? Yung po bang Diyos natin, alam niya kung ano yung pinakamabuti sa atin, tama? Alam niya kasi gusto niya nga iparanas yung kabutihan ng Lord. Kaya nga pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak, si Jesus Cristo, para tayong lahat ay maligtas. Kaya nga 'di ba tayo ay nakakalapit na sa trono ng biyaya. Amen? Kasi ang ating Panginoong Jesus. So hindi naman pwede na, kasi gusto natin yung parang panay goodness lang, gusto lang natin yung salvation lang, kaligtasan lang. Gusto natin ganun. Yun ang tingin natin kay Jesus. Yun ang tingin natin. Pero ayaw natin ng yung rules and regulation. Ayaw natin yung commandments. Ayaw natin na pagharian tayo ng Diyos. Ayaw natin na manguna ang Lord sa buhay natin. Gusto lang natin yung mga benefits. Pagdating na, pag sinabi ng Lord sa iyo, unahin mo ko ha. Ay Lord, ayoko, marami pa akong gagawin. O magbasa ka ng Bible, ay Lord, marami pa akong pupuntahan. Marami tayong mga reason. So, ang importante po, yung magkaroon po tayo ng relasyon. Pag kailangan na po ng relasyon sa Panginoong Yesus, tumatanggi na tayo. Ayaw na natin, gusto lang natin blessing. Gusto lang natin panay magaganda lang. Di ba kapag nag-share tayo ng Word of God sa kalsada, sa street evangelism, yung iba nire-reject nila, ayaw nila. Pero kung nalalaman lang sana nila, yung binabahagi natin sa kanila, isang importanteng treasure, isang napakagandang treasure, isang napakagandang regalo ng Diyos sa kanila. Kung alam lang po sana nila. Yun nga lang kasi, nakakalungkot. Humans are eager to reject God. So, yun. At hindi natin pwedeng i-accept ang Lord Jesus as a Savior, pero kung ang gusto lang natin, panay blessing lang. Kumbaga, ayaw natin na baguhin tayo ng Lord. Siyempre, magpasakop tayo kay Lord kung gusto po nating maranasan ang kanyang goodness. Amen? Kung gusto natin yung authority niya sa buhay natin. Pag sinabi po natin, Lord, ikaw na pong bahala sa buhay ko. Ano ibig sabihin nun? Siyempre, si Lord na yung bahala talaga sa iyo. Magtitiwala ka, mananampalataya ka. Parang pag sumasakay ka ng eroplano, di mo naman kilala sino yung piloto, di ba? Pero nagtitiwala ka doon sa piloto na yon na safe and sound ka makakarating doon sa pupuntahan mo. Sa sasakyan, ganun din. Why not? Bakit hindi mo pagkatiwalaan ang Panginoon sa buhay mo na siya ang magdadrive ng iyong buhay? Amen? So, bakit maraming tao ngayon na hindi nila nararanasan ang kabutihan ng Diyos? Kahit mga Kristiyano na. Bakit? Kasi nire-reject nila yung rules and regulation ng ating Panginoon, yung commandments. Ayaw nila yon. Bakit hindi naranasan ng kasaganahan ni Eva at Adan yung ng kasaganahan ng Diyos? Bakit? Kasi nag-fail sila, di ba? Kasi ayaw nila sundin. Sabi ng Lord sa kanila, kainin ninyo lahat ng mga pagkain dyan, mga sa punong kahoy. Pero, huwag niyong kakainin yung puno na pagkakilala ng tama at mali. Anong ginawa nila? Kinain nila. So, ano nangyari? Napalaya sila doon sa Garden of Eden. Kasi nireject nila yung utos ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag mahal tayo ng Lord, kaya siya naglalagay ng boundary. Ano ba yung boundary na to? Ang boundary, ito yung rules na kailangan sundin mo. Boundaries. Amen? At sabi nga, pag gusto mo ng kabutihan, for example, yung magulang mo, di ba, mabuti sa atin ang magulang natin. Siyempre, maglalagay sila ng boundary. Boundary, ibig sabihin, yung rules and regulation na kailangan mong sundin. Eto anak,
mag-aral kang mabuti, ganyan-ganyan, bibigay namin sa iyo lahat ng kailangan mo, pero hindi ka pa pwedeng ganyan. Yun yung, kasi mahal mo yung anak mo eh. So, kailangan nating bigyan siya ng magandang buhay at ayaw nating maranasan yung hirap na naranasan natin. Kaya ganon. So, sabi nga, kapag walang boundary, alam nyo na. Kumbaga parang, bahala ka na kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Bahala ka, mapahamak, ganyan. Kasi walang boundary. Gagawin mo lahat ng gusto mong gawin. Akala mo ay tama, pero mali na pala yung ginagawa mo. Pero kapag may boundary, may kabutihan yon. Yun yung ating Panginoong Diyos Ama, ang Panginoong Yesus, nung siya ay nangaral, di ba? Yung sa Matthew 5, sinabi ng Lord, ito yung mga mapalad, yung mga ganito, ito yung mga dapat yung gawin, ito yung susundin nyo. And then yung commandment na first and second, love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Then number 2, love your neighbor as a love yourself, di ba? Mahalin ang iyong kapwa. So yun yung binigay na utos sa atin ng ating Panginoon na kailangan natin pong siyang sundin. Amen? So, tingnan ko lang itong PowerPoint ko. So, hindi ko siya nailag. So, how do we know that He can be trusted? So, paano ba natin malalaman na pagkakatiwalaan natin ang ating Panginoon? So, mamaya sasagutin natin pagkaya pa ng oras. So, ang Lord is eager to share His goodness to us. So, tayo, ayaw natin yung rules. Ayaw natin. Diba? Pero tayo ngayon, noon yon, ngayon hindi na. Nung tinanggap natin si Lord Jesus, na nagkaroon na tayong relationship sa Kanya, gusto na natin yung Kanyang, kung ano man yung pinag-uutos ng Lord sa atin, sa biyaya niya. Amen? So ito naman ang number 3. Here's the thing, God's goodness and God's rule are inseparable. So yung goodness ng Lord, tsaka yung rules ng Lord, hindi natin pwedeng paghiwalayin yon, ang paghahari niya. So, gusto natin maranasan ang kabutihan ng Diyos. Anong kailangan nating gawin? Sumunod tayo sa pinag-uutos niya. Amen? Kasi pag may inuutos si Lord sa atin, para yan sa ikabubuti natin. Amen? So, hindi mo pwedeng makuha yung kabutihan, hindi mo pwedeng maranasan ang goodness ng Lord kung nire-reject naman natin yung utos niya. Kayo ba, halimbawa, nire-reject o hindi tayo sinusunod ng ating mga anak, di ba magagalit tayo, maiinis tayo. So, dapat makita rin ng ating Panginoon na sinusunod natin siya. Amen? So, if you want to experience the goodness of God in His kingdom, you have to accept the rules. Yung kailangan magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. So, gusto mo bang ma-experience si Lord? Gusto mo bang ma-experience yung goodness niya? Magpasako po tayo kay Lord. Magpasako po tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. So, amen po ba? Yan. So, God is good. And all the time. Ayan. So, paano ba natin may apply sa buhay natin yan? So, paano ba? Number 1, embrace the rules of God. Yakapin natin yung rules ng ating Panginoon, yung pinag-uutos ng Lord, gawin po natin yan sa abot ng ating makakaya, sa biyaya ng Lord, magagawa po natin yan. Amen? So, may biyaya ang ating Panginoon. Amen? So, number 2, yan nga, embrace the rule of God. Then, number 2, teka lang na, asan ba yung aking note? Nawala yung ano ko. Okay, number 2, extend the goodness of God to others. So, embrace natin yung rules ng ating Panginoon, then extend the goodness of God to others, then experience natin yung goodness ng ating Panginoon. So, ngayon, papaliwanag natin yung Psalm 34 verse 8. Actually, ang Psalms 34 verse 8, isa po siyang invitation. Kaya nga sabi, taste and see. Parang, tara, let's go. Lasapin natin ang kabutihan ng ating Panginoon. 'Di ba? Yun yung pakita ko yung niya. Asan na ba yung tara, let's go. Tingnan natin ang kabutihan ng Diyos.
Yan. So, buksan natin ang ating puso, magtiwala tayo sa gitna ng pagsubok, ibahagi ang ating natikman. Yung kaya nga, di ba, pagka nalaman na natin ang salita ng Diyos, nagbabahagi po tayo sa ibang tao para maranasan natin, na nila rin ang nararanasan natin. Amen. So, hindi ko na makita yung verse. So, 34 verse 8, tara ay lasapin ang kabutihan ng ating Panginoon. So, makikita natin doon, so sa next statement noon, meron po siyang boundary. Merong ipinapagawa doon. Sabi ron, mapalad ang nananalig, nagtitiwala sa Kanya. Nandun. So nakikita natin, may pinapagawa sa atin ang Panginoon. So anong gagawin natin? Mananalig, magtitiwala tayo kay Lord para maranasan, malasap natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Amen? So, ang tunay na kaligayahan, ang pinagpala ay hindi ang walang problema, kundi ang taong nagtitiwala sa Diyos. Sa gitna ng kanyang sitwasyon. Yan. So, fix your eyes on Jesus, look to Him, and experience His goodness and love. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who take refuge in Him. Yan yung kanina sinabi ko. So, taste and see ang Lord, ang kanyang kabutihan, at ang ating boundary, ang pinag-uutos ng Lord sa atin, ay magtiwala sa ating Panginoon. Amen? So, ang application, bless the Lord goodness, sikapin natin, mapurihan ng Diyos, kahit po tayo ay nahihirapan. Read the Word, kahit pagod na, alam ko lahat po tayo, mga pagod na, nasasaktan. We bless God when we choose Him more than our comfort, rest, and peace in light of our suffering. Praise God. Na-appreciate din po namin yung mga kapatiran natin na nandito, na kahit sa kabila ng pagod at ang daming mga ginagawa, pero inuuna po natin ang ating Panginoon. Amen? Then, see the Lord goodness. Sikapin natin araw-araw na tumingin kay Lord, alalahanin natin lagi ang kanyang mga pangako. Kaya pag may pinagdadaanan natin, yung panghawakan natin yung promise ng ating Panginoon. So, fear the Lord's goodness. Magtiwala at sumunod po tayo sa Lord kahit mahirap, kahit hindi po natin naiintindihan kasi alam ng Lord ano ang the best para sa atin. Magnify the Lord goodness together. Purihin natin ng Diyos kahit mahirap at purihin natin siya kasama ang ating mga kapatiran. Amen. Yan. So taste the Lord's goodness. Aktibo tayong makibahagi sa pag-alala ng Iglesia sa biyaya na ginawa ni Jesus. Partake in the Lord's Supper, other ordinance, and declare the faithfulness ng ating Panginoon. Taste and see that the Lord is good, kahit mahirap, kahit may pinagdadaanan, ay ating pong lasapin at tignan ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kasi ang Lord ay mabuti sa atin. So because of Jesus, wala na po tayong condemnation. Wala na tayong broken. Kung may nararanasan brokenness, pero saglit lamang po yan. Kasi alam natin na hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. And these things lead to us to taste and see the goodness of our Lord. Amen? So makikita natin dito, yung nangaral ang ating Panginoong Yesus. Ito po kasi mangyayari sa atin na parang pinapaliwatig natin sa Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others. Sa Tagalog, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa at anong mangyayari pag pinapakita natin, mawalhati natin ang Panginoong Diyos amang nasa langit. Pag sinishare po natin yung goodness, pinapakita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kung kaya di pa yung mga Kristiyano, laging masaya, laging nakangiti, kahit sa kabila ng mga pinagdadaanan nila. Kaya tuloy akala ng iba, wala kang problema, wala kang mga pinagdadaanan. Pero hindi nilang nila alam, marami ka ring problema. Kaya ka lagi nakakangiti dahil sa biyaya ng ating Panginoon, dahil sa kanyang kabutihan. Amen. Yan, so tapos na po siya. Soli Deo Gloria. Purihin po ang Panginoon. Sa palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan.